Kaya napakaraming pagkakaiba-iba ng mga halaman, ng mga hugis ng mga dahon, ng mga kabibe, at ng mga tao man. Psalm 139:13, For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Ang ina-emphasize dito, Diyos talaga ang may likha sa tao. Hindi aksidente, hindi basta na lang nangyari. Ang Diyos knowingly knit together as if weaving ang bawat isa sa loob ng sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Psalm 119:73-74, Your hands made me and formed me. Each and every individual is wonderfully made by God. Lahat wonderful. Lahat kahanga-hanga dahil likha at gawa ng Diyos. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Pero ito ba? Dinidibdib natin sa ating pakikipagkapwa, sa pakikipagmabutihan sa mga kapatiran, lalong-lalo sa loob ng church. Ina-appreciate ba natin yung wonder na ginawa ng Diyos sa bawat isa? O wala tayong hinahanap kundi yung ang sa tingin natin ay fault, kulang, mali, liko? Kaya ang nangyayari, puro accusation, imbes appreciation. Psalm 139:16, Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. At dahil Diyos ang lumikha sa bawat isang tao, Diyos ang knowingly, consciously, ang nag-create sa bawat isa sa atin, at dahil doon, alam niya kung saan pupunta ang ating buhay. Alam niya kung saan tayo naka-incline. So, doon tayo pupunta. Alam niya kung anong talent ang binigay natin. So, doon tayo lalago at doon tayo magpa-prosper. Alam niya kung ano ang ibinigay niya sa ating mga kakayanan. Kaya alam niya kung ano ang pwede natin ma-accomplish. Hindi lingid sa Diyos ang pagkakalikha sa bawat isa. Kaya lalong hindi lingid sa Diyos kung saan pupunta ang bawat isa. Kaya sabi, You ordained for me. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Samantalang merong free will sa mga details ng buhay, pero yung general direction, yun ay Diyos na ang nagtakda. Kasi Diyos ang lumikha sa naturalesa ng tao. Each and every individual, therefore, should be allowed to be himself or herself. Dahil Diyos ang lumikha sa bawat tao, babae man o lalaki, dahil Diyos ang lumikha sa bawat nilalang, alam niya ang kanyang nilikha, alam niya kung saan pupunta yung kanyang nilikha. Therefore, dapat payagan ng bawat isang tao na tahakin ang landas na itinakda sa kanya ng Diyos, na maging totoo siya sa kanyang sarili na nilikha ng Diyos at payagan siya na maging siya. Huwag siyang gawing kopya ng iba, huwag siyang gawing anino ng iba, huwag siyang ilagay sa molds or sa pattern. And usually, most religiosities, yan ang ginagawa. Ginagawang uniform lahat ng tao. Uniform ang suot, uniform ang itsura, uniform ang haircut, uniform ang lahat ng ginagawa, ang aspiration. So, ano mangyayari pagka ganun? Nilalabanan natin yung individuation na ibinigay ng Diyos sa bawat isang tao. Sinisikil natin yung tao na maging totoo sa kanyang sarili, kaya nagkakaroon ng maraming struggles. Proverbs 27:22, Though you grind a fool in a mortar, grinding them like grain with a pestle, you will not remove their folly
from them. Kahit daw durugin mo pa, dikdikin mo, gilingin mo ang isang hangal, hangal pa rin siya. Hindi matatanggal yung pagkahangal niya. Ano sinasabi doon? Di ganun din yung kung ano ang human nature ng tao, ano man ang gawin mo sa kanya, yun at yun din ang lalabas. Kaya yung mga pamilya na pinipilit ibahin ang kanilang mga anak, pasunod rin sa isang kagustuhan, yung mga churches na pinipilit na gawing uniform ang asal, ang gawi, ang buhay ng mga tao, lahat yan nagbibigo lang. Ang kinakauwian, struggle and strife. Hindi magkakasundo-sundo, nagkakahiwa-hiwalay. At syempre, kung sino yung may kapangyarihan, yun ang nagmumukhang laging tama at totoo at nadidemonize yung mga hindi napapasunod sa gusto nung makapangyarihan. Jeremiah 13:23. Can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? And the obvious answer is no. A leopard will always be a leopard. An Ethiopian will always be an Ethiopian. Ang puno ng saging ay hindi mamumunga ng mangga. So let the saging be saging. And let the mangga be mangga. Ecclesiastes 7:29. This only I have found. God created mankind upright, but they have gone in search of many schemes. At hindi nag-interfere ang Diyos. Kahit ang mga tao ay may mga ginagawa na nagiging bunga ng kanilang pag-iisip bilang tao, ng kanilang pagkilos bilang tao, ang Diyos man, hinayaan yung mga tao. Sa Toral, mayroong malaki at mahabang plano ang Diyos tungkol dyan. But at least in the short range, God does not interfere. Hindi katulad ng ginagawa ng mga so-called godly people na nag-i-interfere sila sa buhay ng kanilang mga kapatiran, ng kanilang mga kapwa members ng church, nakihimasok, nakikialam, at pinipilit nilang makapangyari yung kalooban nila dun sa buhay ng kapwa. Na yun ay hindi ginagawa ng Diyos. At least up to now. Each and every individual, therefore, is responsible for his or her personal conduct before God and the state. Now, sinali natin ang state sa usapan. Kanino ba tayo nananagot? Kanino ba responsible ang tao? Under the authority of God, of course, and then by the state. Kung ano ang bansa na kinabibilangan niya, na meron yung legitimate government, yung mga batas ng gobyernong yon ang nangingibabaw at siyang mangyayari at mag-ahari sa buhay ng mga citizens. Meron ganun tayong pananagutan to the state and to God. Pero may ganun ba tayong pananagutan sa kapwa natin? Halimbawa ay kapwa members of church. Meron ba talaga siyang karapatang makialam sa buhay natin? Panghimasukan tayo at tayo'y baguhin ayon sa kanyang pinaniniwalaang dapat ay mold o pattern na tama? We are responsible and answerable to God and to the state. Pero yung answerability natin sa isa't isa, may hangganan. Each and every individual is answerable to God for his or her spiritual conduct. So yung mga bagay na spiritual, sa Diyos ka nagsasubmit. Ecclesiastes 3:17, I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked. For there will be a time for every activity, a time to judge every deed. At sino ang judge? Ang Diyos, hindi ang kapwa. Kailan ang pagsuri, kailan ang pagsukat, kailan ang pagtimbang, nasa kamay ng Diyos ang time. Pero hindi pa ngayon. Yung iba naman, kapwa-tao lang, nauuna pa sa Diyos mag-judge, manuri at tumimbang, kaya pinangungunahan pa nila ang Diyos. Merong panahon. And each and every individual should be measured by his or her personal faith and conviction or conscience. Kung ano ang iyong conscience, yun ang magiging judge mo. Kung ano ang itinuro sa iyo ng Diyos na tama at mali, yun ang gagawin panukat sa iyo. Pero make sure na ang pinaniniwalaan mong tama o mali ay galing talaga sa Diyos. Baka naman opinion lang yan ng tao. Baka doktrina lang ng isang sekta, pero hindi naman talaga galing sa Diyos. Kaya maraming mga tao overly guilty about something na hindi naman sila dapat guilty about kasi pinapag-guilty sila noong kanilang religious community na umiimbento ng kanilang mga katuruan o ang pagbasa nila at pag-interpret nila, halimbawa sa scripture, nasa unique way nila of interpretation and application, nagpapag-guilty tuloy samantalang kung ang Diyos lang mismo ang pakikinggan, hindi naman siya nanguusig o nagpapag-guilty. Dapat
ang mga relihiyosong tao, lalo yung mga tinatawag na Bible-based, na ang buhay ay itinataya, inilalagay, isinasalalay sa sinasabi ng verses ng Scripture, dapat tama ang pagbasa. At hindi lahat ng traditional na pagbasa ay tama. Hindi rin naman lahat ng bagong pagbasa ay tama. So dapat suriin, pag-aralan, i-test. Kasi ang lahat ng yan ibinigay ng Diyos at piniliwanag ni Jesus for love. For people to have peace, forgiveness, restoration, and rest. So kung hindi yun ang bunga ng ating relihiyon, ng ating interpretasyon, ng ating hermeneutics, mag-isip-isip tayo. Baka liko, baka lihis. Each and every individual will be measured by his or her personal faith. So yung paniniwala mo, yung interpretasyon mo, yung application mo dyan, huwag mong ipilit sa akin. Ipilit mo yan sa buhay mo. Buntot mo, hila mo. Pero buntot niya, hila niya. Buntot ko, hila ko. Huwag mong hilahin ang buntot ko at huwag mong ipahila sa akin ang buntot mo at huwag nating hilahin ang buntot ng iba, kanya-kanyang pananagot sa Diyos. Diyos lamang ang maghuhukom at hindi pa siya naghuhukom, so ba't natin uunahan? Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment. Future tense pa yan, ha? For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, Diyos ang magdedetermine kung good or evil ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Hindi kapwa-tao. Dapat hindi rin kongregasyon, hindi korporasyon, hindi community. Diyos lang. Ang mag-uusap lang kung tama ang ginawa ko o mali, kami ng Diyos. Hindi ako dapat nananagot sa kapwa-tao ko lang. Hindi ako dapat parusahan ng kapwa-tao ko lang at hindi ako dapat husgahan ng kapwa-tao ko lang. Kahit convince yung kapwa ko na yun na ang linis-linis niya, although the Bible says wala namang malinis, so guni-guni lang niya na malinis siya, guni-guni lang niya na pwede siya mang-judge. Job 27:6, I will maintain my innocence and never let go of it. My conscience will not reproach me as long as I live. So yung mga kaibigan ni Job, yung tatlo niyang magagaling na kaibigan, magigiting na kaibigan, na siya ay pinapagilty, sinisisi, minamasama, sabi niya, hindi kayo ang judge ko. Ang conscience ko ang nagsasabi at patuloy na magsasabing wala akong kasalanan kahit kayo inuusig niyo ako at hinusgahan niyo na nga ako. So ang mahalaga sa tao yung conscience niya. Siyempre, yung conscience dapat yan ay hinuhubog sa talagang makadiyos na direksyon. Pero sino talagang makakapagsabi kung aling direksyon ang tunay na makadiyos? Kasi lahat naman ng religious group, sinasabi sila yung tamang direksyon eh. Iba-iba yung direksyon nila, nagko-cross-cross. So, alin talaga dun? So, ang mahalaga sa tao, meron siyang ma-develop na personal conviction, personal faith, personal understanding, personal application, at yun ang panghahawakan niya. Magiging batayan niya kung siya nga ba ay guilty or not guilty. Buntot niya, hila niya. Romans 2:15, yun daw mga taong hindi lumaki sa mga written laws of Israel, they show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and other times even defending them. So sabi ni Paul sa Romans, hindi lang kayong mga Hudyo ang merong batas ng Diyos. Yun mga hentil na hindi kasali sa inyong tradisyon, hindi nagbabasa ng mga batas na nakauka sa bato at nakasulat sa papel, nakasulat din sa puso nila ang batas ng Diyos. Kasi di ba lahat ng tao likha ng Diyos? Alam nga namang Israel lang na nilikha, yung iba hindi. Extra lang. Alam nga namang sa Diyos lang nagpakilala, ang Diyos ay nagpakilala sa Israel lamang, tapos kinalimutan niya ang lahat ng buong humanidad. Pwede ba mangyari yon? Nung ipanganak nga si Jesus, nagdatingan yung mga wise men from the east, they were not even Israelites. In fact, the Israelites were unaware that Jesus was born. So, hindi lang sa mga Israelites nagpapakilala ang Diyos at hindi lang sa pamamagitan ng mga batas ng Israel nalalaman ang mga batas ng Diyos kasi yan ay isinusulat niya sa puso ng bawat tao, ng bawat lahi. So, each and every individual is answerable to the state, to the government,
for his or her legal conduct. Nililinya natin yan sa sinabi natin kanina that every individual is answerable to God for his or her spiritual conduct, pero for the legal conduct based on the laws of the land, the person is answerable to the state, to the government. Romans 13:1, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist had been established by God. In other words, dalawa ang pinagre-reportan natin. Nagre-report ka sa Diyos, tapos nagre-report ka sa estado, sa state, sa government. Each and every individual should be restrained only to prevent or to control legal crimes, not offenses against other people's personal tastes. What are we saying? Ang tao, dahil answerable siya sa gobyerno for legal issues of his or her life, nananagot lang siya para sa mga legal breaches, sa mga legal crimes. May binrake ka na law of the land, then mananagot ka. Pero yung na-break mo yung taste ng isang kapitbahay mo na naiinis siya sa'yo dahil ang haba ng buhok mo, gusto niya maiksi ang buhok mo, walang legal law against it, hindi ka mananagot sa kanya o sa gobyerno. Kung ang Diyos, mayroong requirement about the haircut, edi mananagot ka sa Diyos. Pero yung ba mga haircut na requirement, Diyos ang may bigay, o mga kapwa-tao lang natin, kapwa-leaders lang din natin. Pag nagbabasa kayo ng scripture, itatanong nyo rin sa inyong sarili, sino may sabi nito? Diyos ba? Si Jesus ba? Si Paul ba? Si Moses ba? Si Peter ba? Kasi ang Diyos ay iisa lang. Ang Diyos lang. Si Jesus ay iisa lang. Si Jesus lang. Yung sinabi lang ng Diyos, yung sinabi ni Jesus, ang pwede mong sabihin, this really is the Word of God. Pero maraming opinions, maraming ideas, na sinasabi ang mga tao kahit sa Bible, na opinion lang nila yon. Si Peter nga, ayaw niyang pupuntahin si Jesus sa Jerusalem dahil mamamatay siya doon. Sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men. Si Peter pa yung sinabihan dahil may sinabi siyang hindi in accordance with God's will. Hindi ko may taong nagsalita sa Bible, may ahas na nagsalita, ibig sabihin niya na yung gusto ng Diyos at sinabi ng Diyos. Sabi niya. Kaya pag nagbabasa tayo ng scripture, dapat sabi natin, these are the words of Paul. Kasi pag si Paul ang may sabi, huwag natin sabihin, these are the words of God. Pwedeng may sinasabi si Paul na talagang words of God, pero siya mismo may sinasabing, ito sinasabi ko sa inyo, hindi galing sa Diyos, sa opinion ko lang. Siya mismo nagsasabi nun. So, hindi lahat na sinasabi niya are from God. Although maring godly din yung idea nun, pero pwede rin, hindi. Kasi, hindi naman siya ang God. Kaya dapat suriin ang lahat ng nababasa, salain sa mga sinabi at itinuro ni Jesus na tinasabi natin at tinatawag nating Jesus filter. So, marami sa mga katuruan sa ating mga congregation, sa ating mga Bible study, sa ating mga grupo, sa ating communities, ay sobra nang nangihimasok sa kapwa. Sobrang nang nanguhusga, hindi pa nga nanguhusga ang Diyos. Sobrang nangingialam, sobrang nag-i-impose, nagmamanipulate. Samantalang, hindi ganon si Jesus. Dapat tayo maging matapat sa style ni Jesus. Hindi sa style ng iba, lalo sa style ng Pharisees. So, answerable tayo to the law of the land. Pero yung mga iba na naiinis sa atin kasi hindi nila gusto yung kulay ng damit natin, walang legal law against that. Hindi tayo answerable. Pasensya siya kung hindi siya nagagandahan sa atin, pero hindi tayo obligado na isatisfy yung taste niya at isacrifice ang sarili nating taste. Romans 13:3, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. So para husgahan mo ang isang tao, legally speaking, tiyakin mo muna that they are breaking legal laws. Kung hindi, wala siyang offense. Each and every individual is answerable to society naman, kasi kanina sa God and then sa government, now to society, for his or her social conduct. But offenses against social values and tastes are not legal crimes. At most, punishment could only be censure or disfavor. Pag may ginagawa ang isang tao na hindi sang-ayon sa taste ng marami, sa taste ng konti, sa taste ng lipunan, ng kapitbahay, hindi siya pwedeng idemanda, hindi siya pwedeng parusahan kasi taste lang yun, no offend. At ang pinakamalaking parusa doon hindi ka natutuwa sa kanya, hindi mo siya gusto, hindi mo siya gustong imbitahan, hindi mo siya isinasama sa mga lakad mo, pero hanggang doon lang ang maaabot nun. Ang mahalaga sa community,
lalo sa spiritual community, sa religious communities. Sabi sa 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. To everyone. Hindi sinabing show proper respect sa mga katulad mo magbihis. So yung kakaiba magbihis, huwag mong i-respect. Wala sinabing ganon. Hindi sinabing show proper respect to everyone, nakamukha mo ang haircut. Pag iba na yung haircut, hindi mo na i-respect. Show proper respect to everyone who behaves and moves and talks and sings like you. Walang ganon. Kasi nga, we are all individuals, individually made by God, and we are all wonderfully made. Dapat nating matutunan na i-respect yun. Kasi madalas, pag ang tao nagjo-join sa isang religious community, para siyang ginagawang dapat sumunod sa isang pattern, sa isang standard lamang. Sana mabuti kung yung standard na yun ay moral or legal, pero kung yung standard na yun is only a matter of social taste, dapat hindi yun mandatory. Bibigyan mo yung tao ng individual human right. Each and every individual should be restrained with his or her voluntary consent. Kung gusto lang niyang magpapakialam, edi pakialaman siya. Kung nagvo-volunteer siya na mag-submit sa isang paraan ng style, ng pamumuhay, ng taste, edi sige. Pero kung hindi, huwag siyang panghimasukan. Each and every individual is answerable to specific social, civic, ideological, faith, and cause-oriented and interest groups that he or she joins voluntarily. Like church. Kasi may freedom of religion. Ang maraming mga estado, ang maraming mga governments, ang maraming mga bansa. So, pwede kang pumili kung saan religion ka sasali o ayaw mo sumali o marami kang gustong salihan. Choice mo yon. Ngayon, pag sumali ka sa isang specific group, siyempre may mga bylaws yan para mga chat groups din yan sa internet, may bylaws. Kailangan, gusto mo sumali, sumunod ka sa batas nila. So, sumali ka sa isang ganitong religion, sumali ka sa isang ganong society, sa isang ganong movement, susunod ka sa kanilang mga patakaran. At kung ayaw mo naman sumunod, hindi huwag ka sumali. O nakasali ka na, biglang ayaw mo pala yung mga regulasyon nila, hindi mo talaga masunod, hindi mo kumakaya, edi lumabas ka. So John 6:67-68, may mga tao nga nagtalikuran sila kay Jesus, nilayasan nila si Jesus kasi hindi nila maintindihan yung turo about the bread. At sabi ni Jesus sa kanyang mga natira sa kanyang mga alagad, you do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and know that you are the Holy One of God. So, nung merong mga hindi makaya ang katuruan ni Jesus, hindi nila gusto, nag-alisan sila, hindi naman sila pinigil ni Jesus. Pero tinanong niya doon sa 12, kayo ba alis din? Sabi nila, hindi po. Pinipili naming manatili sa inyo dahil naniniwala kami sa inyo. So, kung ayaw pa kontrol, kung ayaw sumunod, ayaw pasakop, di huwag siyang umanib. Pero kung aanib ka, di sumunod ka, pasakop ka, pakontrol ka. That is the way. So, piliin kung saan sumasali. Piliin kung saan umaanib. Kasi imbes baka mapabuti, mapasama pa. Imbes lumuwag ang buhay lalong masakal. Imbes mapahinga lalong mapagod. At imbes na lumaya from guilt, lalong magilty. Kasi may mga grupong napakahilig magpagilty. Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So pag sumali, sumunod. Pero kung ayaw sumunod, huwag sumali. Yung mga iba na talagang daing ng daing. Hirap na hirap naman po kami sa aming nasalihan, naaniban. Ang tanong, hirap na hirap ka pala, ba't di ka lumabas? Bakit dyan na lang ba may buhay? Nandyan na lang ba sa kaisa-isang grupo na yan ang Diyos? Na solo na ba yan ang daan patungo sa kalangitan? Ngayon, kung hindi sakto, hindi angkop sa yung personal circumstance, yung mga patakaran, for everybody's peace, di dapat lumabas ka para tahimik sila, tahimik ka rin. Leaders, be mindful kung anong burden ang iniaatang sa followers.
Kasi ang mga tao pagod na pagod, hirap na hirap, sakal na sakal. Tapos pagsali sa atin, dadagdagan pa natin ang pananakal, pagpapahirap at pagpapabigat. Kasi si Jesus sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Alangan mamadaig pa natin si Jesus na yung yoke, yung pamatok, yung mga ipapagawa natin, mas mahirap ang sundin kaysa sa mga pinapasunod ni Jesus. Each and every individual is not to infringe upon anyone else's personal human rights, choices, behavior, and lifestyle, as long as the other person does not infringe upon the rights of others. Hanggang hindi nangihimasok, nagpapahirap, nanggugulo, naninira sa kapwa ang style ng isang tao, hindi natin siya dapat pakialaman o pigilan. Philippians 2, 3-4. In humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Ganyan ba ang ginagawa natin sa ating spiritual communities? Na pagka mayroong isang tao medyo kakaiba sa karamihan, hindi siya yung kasama sa norm o doon sa marami, nakararami, medyo naiiba-iba siya. Iginagalang ba natin yung pagiging iba niya? Tinitingnan ba natin at isinasaalang-alang ang kanyang interes, ang kanyang nature, ang kanyang damdamin, ang kanyang aspiration, ang kanyang ibig? O sinisikil, pinipilit natin siyang sumunod doon sa norm ng iba, sa kagustuhan ng iba, pero siya hirap. Meron ba tayong ganong klaseng respeto sa bawat isang individual? Romans 13:7, give to everyone what you owe them. If respect, then respect. If honor, then honor. At yan daw ang dapat ibigay natin sa isa't isa. Hindi natin dapat na i-disrespect at i-dishonor ang isang individual dahil lang hindi natin siya kamuka. Dahil lang hindi natin siya katulad. Dahil lang hindi siya katulad ng nakararami at nandun siya sa minority. 1 Thessalonians 4:11-12. Make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business. At meron na nga tayong idinagdag dyan, mind your own business, scratch your own galis. So sa kabanalan mo, yung kabanalan mong atupagin mo, huwag mong i-impose sa iba ang iyong brand of kabanalan. Sa iyong personal behavior, sa iyong personal spirituality, gawin mo kung ano yung conviction mo. Pero huwag mong ipataw, ipilit, i-assign sa iba yung conviction mo. Kasi sila din, merong kani-kanyang conviction. Ang lahat tayo nagsasubmit lang sa common law of the land at sa common laws of God. Pero yung mga cultural application niyan, yung mga personal application and interpretations, may kanya-kanya tayong karapatan at kakayanan at pangangailangan na gawing personal sa atin ang pananampalataya, personal ang Diyos, personal ang ating godliness, hindi corporate. Kasi we are all individually, wonderfully made. Kung gusto mo magpakabanal, sige, go ahead. Ayaw mong kainin ito, huwag mong kainin, pero mong pigilin yung iba na gustong kumain. Gusto mong gawin yung isang bagay, gawin mo, pero huwag mong pilitin yung iba na sumunod sa iyo at gawin din ang ginagawa mo. In other words, buntot niya, hilan niya. Huwag mong hilahin ang buntot ng iba. Siya ang hihila nun. Siya ang mananagot sa Diyos.
Diyos ang magsasabi kung tama o mali ang ginawa niya, hindi ikaw. At hindi pa dumarating yung panahon na yon, tapos nauuna pa tayo kumisan. Sa spiritual community life, huwag husgahan, pakialaman, parusahan, pigilan ng kapwa-tao sa personal circumstance, choices, and nature niya na hindi naman lumalabag sa legal laws ng bayan at sa human rights ng iba. Pagka ang tao hindi lumalabag sa batas ng bayan, hindi naman lumalabag at sumisira sa human rights ng iba, hindi natin siya dapat pakialaman. Choice niya yun. Yung rights natin stop when it begins to infringe upon the rights of others. At lahat, merong Ecclesiastes 4:6. Better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Mabuti pa daw isang dakot lang na pagkain pero tahimik ang buhay kaysa dalawang dakot pero ang gulo. Ganon din sa ating spirituality, sa ating religiosity. Makontento na tayo sa konting mga bagay, hindi yung ang dami-dami nating inaambisyon na matupad, mangyari, pero ang nagiging bunga, gulo. Lalo sa pag-i-impose natin ng mga standards natin sa iba. Magtataka ka, iisa ang Diyos. Tama? Check. Iisa ang Bible. Tama? Check. Pero bakit iba-iba ang buhay ng mga religious people? Iba-iba ang kanilang mga ugali, iba-iba ang kanilang mga patakaran, iba-iba ang sistema ng kanilang pamumuhay, kasi iba-iba yung leaders nila eh. Yung leaders nila ang nag-i-interpret ng kaisa-isang Bible. So kung may 10 leader, may 10 iba-ibang interpretation. Ngayon, napapunta ka sa leader number 1, edi ang takbo ng buhay mo under the interpretation ni leader 1. Napunta ka ka leader 5, edi ang flavor ng spirituality mo at religious life, flavor ni 5. Pag napunta ka kay 7, and so on and so forth, ganon. Kaya iba-iba ang takbo ng buhay ng pare-parehong mga mananampalataya. Kasi iisang Diyos, iisang Bible, pero iba-iba ang leaders. At yung mga leaders na yun nag-aaral sa iba-ibang mga Bible schools, may iba-ibang mga statements of faith, sa kanila nagkakaiba-iba, nagkakahati-hati ang Diyos. Ngayon, napatapat ka sa sobrang istrikto, sobrang higpit, bawal sumaya, bawal huminga, bawal maging makulay, edi, pasensya ka kasi doon ka na pasali. Pero merong naniniwala rin sa the same God, nagbabase ng the same Bible, pero mas marami siyang na-enjoy sa buhay, mas marami siyang kalayaan at kapayapaan kasi napunta siya sa grupo o sa leader na yun ang reading doon sa the same Bible. Manuri, mag-isip-isip, manimbang, kasi isa lang ang buhay mo dito sa lupa. Baka maraming nasayang na kalayaan, nasayang na kaligayahan, dahil ang akala mo yun ang gusto ng Diyos. Pero the same people, other people who believe in the same God, maraming ibang na-enjoy kesa sa'yo. O kaya mas tama yung buhay nila, mas payapa, mas tahimik. Manuri. Promote peace among the kapatiran. Ang tao kaya sumasali sa religious community, kaya sumasali sa mga religions, sa churches, sa fellowships, naghahanap ng kapayapaan, ng katahimikan, ng kaligayahan. Naghahanap ng kaibigan, naghahanap ng pamilya. Pero pag ang nasalihan naman nila, yung talagang sobrang napakagaling mag-judge, napakagaling magtiwalag, napakagaling manuri, na manimbang, magmanman, maghusga, edi kawawa naman sila. Promote peace among the kapatiran. Respect one another. Huwag manmanan, panghimasukan, kontrolin ang kapwa kahit ang Diyos hindi ginagawa ang ganon. Hindi siya nang kokontrol. So, sabi ni Cain, nung tinanong siya ng Diyos tungkol sa kanyang kapatid, am I my brother's keeper? At may point ang sinasabi ni Cain doon. Huwag natin sobrang i-demonize yung sinabi niya. Sabi niya, am I my brother's keeper? Am I, kung i-apply natin yan today, am I my brother's police, judge, controller? The answer is no. Buntot niya, hila niya. Yes, meron tayong community. Dapat tayong magtulungan. Dapat tayong magdalanginan para sa isa't isa. Dapat tayong magturuan. Pero may hangganan ang panghihimasok. It is one thing to teach, and another thing na manmanan mo siya, bantayan kung sinusunod ang turo mo.
It is one thing na ipanalangin mo ang isang tao, and another thing na pagalitan mo siya pagka hindi niya ginagawa yung according to what you are praying for. It is one thing na hiningan ka ng payo, nagpayo ka, tapos mamanmanan mo kung sinunod ka o hindi, at magagalit ka pag di ka sinunod. Magkakaiba yon. Yes, manalangin para sa isa't isa, magturo, magdalanginan, mag-akayan, magtulungan, pero huwag magpulis, huwag maglitis, sa Diyos lang yon. Marami sa spiritual communities lumalampas sa hangganan as kapatid, as fellow human, and as fellow sinner. Akala mo Diyos sila. Romans 14:1-6, napakalino ng sinabi ni Paul. So may iba-ibang interpretation at application ng the same ideas. Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. Marami daw kasi mga pwedeng pag-awayan at pag hindi pagkasunduan. Pero sabi niyo, tanggapin niyo. Kung sa palagay niyo ang faith niya weak, kayo strong, tanggapin niyo. Huwag niyo pag-awayan yung mga pinag-aaway-awayan ng marami. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does. For God has accepted them. Sabi, kung ayaw niyang kainin yun, di huwag niyang kainin. Ayaw mong kainin yun, hindi kanya dapat pilitin. Kanya-kanya yan. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Sabi ko nun, ikaw ba may karapatan na husgahan ang servant ng iba? Wala. Tayo mga tao, lahat tayo, individually, servant of God. Ganun. So sa God tayo magsusulit. At tayo'y pinagsusulit ng Diyos, hinahayaan niya tayong manatiling nakatayo kasi sinusuportahan niya tayo, minamahal niya tayo, pinapatawad tayo, nililinis tayo, binubuo tayo lagi. So tatayo tayo kung tayo magpapahusga sa tunay nating master, ang Diyos. Pero pag nagpahusga ka sa kapwa-tao mo lang, hindi ka papasa. Pag nanghusga ka sa kapwa-tao mo lang, ikaw mismo huhusgahan din, hindi ka rin papasa. One person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. So meron daw dyan, gusto mo Sabat lang ang napakahuli. Yung iba naman gusto nila Monday o Tuesday o Wednesday o pare-pareho lang yan.